Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa kahulugan ng kolonyalismo, mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang naging buhay noon ng ating mga ninuno? May pagkakatulad kaya ang mga bagay na tinatamasa nila noon sa nararanasan natin ngayon, lalo na sa pagkamit ng kalayaan? Maraming pangyayari ang naganap sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpatibay at nagpatatag sa ating bansa. Ngayon, tulad ng masakop ang Pilipinas ng iba't ibang bansa sa pangunguna ng bansang Espanya. Isa si Ferdinand Magellan sa nagsagawa ng ekspedisyon. Nakatuklas siya ng ruta patungong silangan sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran. Ang pagkakatuklas niya ang naghantong upang matuntun ang maliliit na pulo sa ating bansa. Sa araling ito, inaasahang matatalakay mo ang kahulugan ng kolonyalismo at ang konteksto nito kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas at may paliliwanag ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Atin munang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ng mabuti ang larawan, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Number 1. Ano kayang pangyayari ang naganap sa Europa noong panahong 1300s hanggang 1500s? Sagot, nagsimula ang panahon ng kolonyalismo o pagtuklas ng mga lupain ng mga bansang Europeo. Dalawang bansang may matinding pagnanais sa paggalugad ng mga lupain ay ang bansang Espanya at Portugal. Ang imperialismo ang isa sa uri ng kolonyalismo na kung saan ito ay tumutukoy sa tuwirang pananakop o pakikialam ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang mga pansariling interes. Number 2. Sino ang unang dayuhang Europeo na nakarating sa Pilipinas at nakipag-ugnayan sa mga katutubo? Tamang sagot, ang unang dayuhang Europeo na nakarating sa Pilipinas at nakipag-ugnayan sa mga katutubo ay ang mga Espanyol mula sa bansang Espanya sa pamumuno ni Ferdinand Magellan na isa namang Portuges. Ating talakayin kung ano ang ibig sabihin ng salitang kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Isinasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampolitika ng isang bansa sa paninirahan sa lugar at sa pagkontrol sa pagdinang ng likas na yaman nito. Tinatawag na kolonya ang lugar o bansang tuwirang kinontrol at sinakop nito. Ang kolonyalismo ang unang yugto ng imperialismo ng mga kanluranin. Ang imperialismo ang isa sa uri ng kolonyalismo na kung saan ito ay tumutukoy sa tuwirang pananakop o pakikialam ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang pansariling interes. May tatlong pangunahing layunin ang Espanya sa pagtuklas ng mga lupain. Una, makakuha ng mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Pangatlo, hangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas, una, misyong manakop ng mga lupain at pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan. Ang pagsagawa ng kolonyalismo sa daigdig ay naging paraan na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15th hanggang 17th na siglo. Tinawag itong panahon ng paggalugad at pagtuklas. Dahil dito, maraming bansa sa Europa ang naging aktibo sa paglalayag at nagtungo sa mga hindi pa nararating na bahagi ng daigdig. Noong 1519 ay nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na kawal na pinondohan ng Espanya sa ilalim ng pamamahala ni Haring Carlos V. Itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na paglalayag ni Magellan noong panahon ng paggalugad at pagtuklas. Pinamunuan niya ang maambisyong ekspedisyon na naghanap ng bagong ruta patungong Moluccas Island na kilala rin bilang Spice Islands.
Sa ilalim ng watawat ng Espanya ay nais niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng ruta pakanluran tungo sa silangan. Natagpuan niya ang silangang baybayin ng Timog Amerika o ang bansang Brazil sa kasalukuyan. Isang makitid na daanan ng tubig na tinatawag na Strait of Magellan bilang parangal sa kanya. Atin naman ngayong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Paano to? Isaayos ang mga salita upang makabuo ng tamang konsepto. Gawing gabay ang sumusunod na tanong at pumili sa talaan. Ano ang kahulugan ng kolonyalismo? Ano ang nakapaloob sa salitang kolonyalismo? Mga pamamilian, pamamahala, bansang, mithiin, layunin, pagpatupad, kolonyalismo. Tamang sagot, ang kolonyalismo ay isang bansang napasailalim ng pamamahala ng ibang bansa. Ipinatutupad nila ang kanilang mithiin at layunin tulad ng pagpapatupad nila sa sariling bansa. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Tuklasin sa pamamagitan ng pagtingin sa larawan. Ito ay mga layunin ng dayuhan upang mapasok o maangkin ang isang teritoryo. Unang larawan, tamang sagot, kolonisasyon. Pangalawang larawan, tamang sagot, Kristyanismo or Kristyanismo. Tumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang teksto sa ibaba, tuklasin at ibigay ang mga kasagutan sa bawat kasunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ang eksplorasyon ng mga Espanyol ay pinangunahan ng nabigador na Portuges na si Ferdinand Magellan. Inilunsad ang ekspedisyon ni Magellan patungong silangan sa ilalim ng bandila ng Espanya noong 1519. Makasaysayan ang paglalayag ni Magellan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, napatunayan ng ekspedisyon na maaaring marating ang silangan sa paglalayag pakanluran. Pangalawa, napatunayan na ang mundo ay bilog. At pangatlo, nagbigay daan ito sa pagkakatuklas ng marami pang lupain kabilang na ang Pilipinas. Nabigo si Magellan at ang sumunod pang mga ekspedisyon na masakop ang Pilipinas. Datapwat, noong 1563, nagtagumpay si Miguel Lopez de Legazpi na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa. Siya ang hinirang ng Haring Felipe bilang gobernador general upang pamahalaan ang kolonya. Na binigyan ni Roy Lopez de Villalobos ng pangalang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Dalawang pangunahing epekto ang naitalang bunga ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Una, nahikayat ang relihiyong Katoliko-Romano ang halos buong bansa. Pangalawa, nabuo ang lipunang Pilipino, ang sektor ng mga elitistang may-ari ng malalaking lupain na hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagtatamasa ng kaginhawahang dulot ng lumang yaman. Ano ang ibig sabihin ng kolonya? Sagot, tinatawag na kolonya ang lugar o bansang tuwirang kinontrol o sinakop ng isang mas makapangyarihang bansa gaya ng pananakop ng bansang Espanya sa Pilipinas. Pangalawa, sino ang nakarating dito sa Pilipinas? Sagot, nakarating sa pampang ng Pilipinas ang grupo ng mga Espanyol sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. Pangatlo, paano siya nakarating sa bansa? Sagot, sakay ng mga barkong panlayag, nakarating ang ekspedisyon ng pangkat ni Ferdinand Magellan sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran para makarating sa silangan. Pang-apat, ano ang napatunayan ni Magellan sa kanyang paglalayag? Sagot, dahil dito napatunayan na ang mundo ay bilog. Pang-5, nagtagumpay ba si Magellan sa pananakop sa Pilipinas? Sagot, hindi. Dahil natalo ang pangkat ni Ferdinand Magellan ng pangkat ni Lapu-Lapu sa Mactan. Number 6. Sino ang nagtagumpay na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa? Sagot, si Miguel Lopez de Legazpi. Number 7. Sino si Miguel Lopez de Legazpi? Sagot, nagtagumpay si Miguel Lopez de Legazpi na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa. Siya ang hinirang ng Haring Felipe bilang gobernador general upang pamahalaan ang kolonya.
Number 8. Ano ang pangalang ibinigay ni Ruy Lopez de Villalobos? Sagot, binigyan ni Ruy Lopez de Villalobos ng pangalang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Number 9. Bakit mahirap para sa isang bansa ang maging kolonya? Sagot, dahil mawawalan ito ng kalayaan at magiging alipin at sunod-sunuran sa mapang-aliping bansang sumakop dito, gaya ng nangyari sa Pilipinas sa kamay ng Espanya. Number 10. Kung ikaw ay buhay na ng panahon ng pananakop, kaya mo bang tiisin ang kanilang paraan ng pamamahala? Bakit? Sagot, kung ako ay buhay na sa panahon ng pananakop ay hindi ko matitiis ang paraan ng pamamahala ng mga Espanyol sa aking mga kababayan dahil inalis nila ang ating kalayaang mabuhay ng mapayapa at tahimik at inabuso nila ang ating mga karapatan. Bukod dito ay sinira nila ang ganda ng ating mga likas na yaman para sa kanilang pansariling kapakanan. Atin ngayong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Punan ng datos ang chart, isulat sa sagot ng papel ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Mga dahilan, misyong manakop ng mga lupain, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan, bahagi na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 hanggang 16th na siglo. Mga layunin, ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain, layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo at hangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Punan ng kahon ng mga sagot upang mabuo ng concept map ng kolonyalismo. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Kolonyalismo, kahulugan. Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pang bansa upang pagsamantalahan ang yaman nito o makuha nito ang iba pang pangangailangan. Dahilan, misyon manakop ng mga lupain, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan, bahagi na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 hanggang 16th na siglo. Napahalagahan, God, Kristyanismo, gold, kayamanan, glory, karangalan. Naapektuhan, labis na naapektuhan ang mga katutubong Pilipino dahil naabuso ang kanilang mga karapatan, kalayaan at likas na yaman. Ngayon na may gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Pumili ng isa sa mga gawain upang maipakita ang iyong saloobin o reaksyon sa mga dahilan ng layunin ng kolonya ng Espanyol. Una, paggawa ng sanaysay. May 3 dahilan ng bansang Espanya upang tayo ay maging kolonya: kayamanan, kapangyarihan at Kristyanismo. Sa 3 ito, para sa akin, isa lang ang naging maganda, ang naidulot sa ating mga Pilipino. Yun ay ang gawin tayong mga Kristiyano at makilala natin si Jesus. Malaki ang naging tulong nito sa pagpapatibay ng relasyon natin sa Panginoon at sa ating buhay espiritual. Tunay nga na magpasahanggang ngayon ay dala pa rin natin ang mga aral ng Kristyanismo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paggawa ng kanta. Ang aking napiling kanta ay ang kantang Magellan na inawit ni Yoyoy Villame. Paggawa ng poster. Paggawa ng comic strip. Pinapakita sa comic strip na ito ang pagdating ng mga Espanyol sa pangpang ng Pilipinas. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 8. Lagyan ng check ang mga sumusunod na bilang na nagsasaad ng tungkol sa kolonyalismo at X kung hindi. Letter A. Ang eksplorasyon ay ang pagtuklas ng bagong lupain na may layuning pamahalaan at ariin ito. Tamang sagot? Check.
Letter B. Napatunayan sa ekspedisyon ni Magellan na ang mundo ay bilog at nagiging daan upang makatuklas ng bagong lupain. Tamang sagot, check. Letter C. Maunlad ang ekonomiya ng bansang Espanya. Tamang sagot, check. Letter D. Nahikayat ang mga tao sa relihiyong Katoliko-Romano. Tamang sagot, check. Letter E. Binigyan ni Roy Lopez de Villalobos ng pangalang Filipinas Las Islas ang ating bansa. Tamang sagot, X. Letter F. Naakit ang bansang Espanya sa yaman at kapangyarihang makakamit mula sa mga kolonya sa ibang lupain. Tamang sagot, check. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 9. Lagyan ng check kung ang isinasaad sa ibaba ay sa layunin at dahilan ng kolonyalismo at X naman kung hindi. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Paggamit ng likas na yaman ng bansang ginawang kolonya. Tamang sagot, check. Number 2. Pagtatayo ng base militar na magpapalakas sa sandatahang. Tamang sagot, check. Number 3. Pagbibigay ng edukasyon sa bansang ginawang kolonya. Tamang sagot, check. Number 4. Pagbibigay ng libreng produkto sa bansang ginawang kolonya. Tamang sagot, X. Number 5. Pagpalawak ng relihiyon sa bansang ginawang kolonya. Tamang sagot, check. Gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 10. Piliin sa talaan ang ibig sabihin at dahilan ng kolonyalismo. Lagyan ng check kung tumutukoy ito sa layunin ng kolonyalismo at X naman kung hindi. Number 1. Pagsamantalahan ang yaman ng bansa. Tamang sagot, check. Number 2. Palawakin ang kanilang nasasakupan. Tamang sagot, check. Number 3. Paghahangad ng kapangyarihan. Tamang sagot, check. Number 4. Pagkakaisa. Tamang sagot, X. Number 5. Paghahangad ng kapayapaan. Tamang sagot, X. Ating tandaan mga bata na ang kolonyalismo ay isang bansang napasailalim ng pamamahala ng ibang bansa. Ipinatutupad nila ang kanilang mithiin at layunin tulad ng pagpapatupad nila sa sariling bansa. Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pang bansa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha nito ang iba pang pangangailangan. Ang mga dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas ay una, misyong manakop ng mga lupain, pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong silangan, at pangatlo, bahagi na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 hanggang 16 na siglo. May tatlong layunin ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Una, God, Kristyanismo, bahagi ng kanilang misyon sa pananakop ng mga lupain ang pagpapalaganap ng Katolisismo. Number 2, gold, kayamanan. Itinuturing na kayamanan ang mga lupain na sakop sapagkat napakikinabangan nila ang yamang tao at kalikasan nito. At number 3, glory, karangalan. Itinuturing na karangalan ng mga mananakop na bansa ang pagkakaroon ng kolonya o mga nasakop na lupain. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana'y marami kayong natutunan. And please don't forget to subscribe, like, and share to our YouTube channel. And pa-click na rin ang ating notification bell para sa iba pa natin mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 5. Again, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.